Ang ganda talaga rito sa Hong Kong Harbor. Talagang mapapakanta ka na. Kung natapos ko ang aking pag-aaral. Teka lang, nakagraduate naman ako. Ba't ko nakakanta yan? Etong holiday season, ang daming surprises. Meron kayong mga kamag-anak na biglang uuwi galing ibang bansa. O yung mga kaibigan nyo, bigla kayong re-regaluhan ng isang bagay na gustong-gusto mong makuha. Parang itong otong ito. Na-surprise kami nung makita namin. Dahil akala namin, next year pa namin makikita ito in the metal. Pero ngayon, nandito na ang MG GT. At meron pa ako isa pang surprise. Nyoy, Oh, Martin, anong nangyari sa'yo? ayun. Lapit na magpasko. Hindi, boss namin si Jacob. Okay. Ano eto. bang meron dito? Siyempre, itong MG GT na bagong-bago. Iki-quick look natin. So, tara na. Ano yung usual skill? Bago natin simulan, like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like kayong makauna sa aming mga latest videos. At syempre, sumali kayo sa aming promo na Maligayang Paskotse hanggang January 8, 2023 at pwede kayong manalo ng limpak-limpak na prizes. So tara, i-quick look na natin to. Ito na. Tapos na. Ha? Quick look ka. Hindi, Hindi i-quick ba? look natin. Harap, Ah, gilid, okay, likod, sige. mga ganun. Da-drive pa natin to. Let's go. Kotse ba? Feel kotse na. Dito sa harap, mas mababa ang front end nito from the hood compared sa MG6 and MG5 with great emphasis dun sa MG logo. Yun, kasi nga, Malaki nga yung, ang laki yung logo, no? oo. Tapos yung grill niya, they call it the 3D digital flaming grill. Familiar, no? Oo, oo Parang nga. sa Burger King. Okay. Hindi, pero trivia lang, Burger King, huwag yung babalik rin yung burger. Hindi na kayo makakain. Anyway, so the grill, actually ang ganda ng design, ang ganda ng details ng grill. And ang nagustuhan ko dito is LEDs. Oo. Ang elegante tingnan, ang angas tignan to. Oo. Lalo pag gabi, no? Makakita Yes. ka ng LED na sasakit, parang, uy, mahal. Mapapansin mo ba na LED yung ilaw? Siyempre, puti. Oo, okay. Okay. LED sa headlights saka DRL. Mm. Tapos yung grill niya nakapalibot ng gray accents, Mm. 'di ba? Actually, ang ganda nga talaga. Mm. Pero if mapapansin nyo, this is a top spec GT Sport variant. Wala pa rin siyang fog lamp. Di namin alam kasi ngayon namin na kita to eh. Mm. And kulang info namin. Pero I think that's because hindi niya kailangan talaga ng fog lamp. Just like in Mazdas, ganun. They don't need fog lights because hindi na kailangan. Covered na siya nung headlights. But we'll see. Pagdating sa sukat, mas malaki ito compared sa Toyota Vios in all aspects, sa length, width, height, lahat na. Mm. Kaya namin siya kino-compare sa Vios is because this is actually a subcompact sedan when it comes to pricing. But when it comes to size, it's actually malapit na siya sa Honda Civic. Malaki siyang sedan, but at a subcompact pricing. So, and speaking of that, let's go to the engine. Okay. Tuloy. Ako pala. Sorry. So, sa engine, MG GT is, meron siyang dalawang engine options. Yung Alpha, which is the base variant, is powered by a naturally aspirated 1.5-liter gasoline engine, which is the same one nung nandun sa MG5. And that makes 119 horsepower and 150 Newton meters of torque. Now this one, the GT Sport variant or the top of the line, Meron itong 1.5-liter turbo engine making 158 horsepower and 250 Newton meters of torque paired to a 7-speed DCT. Mas mataas to compared sa subcompact na class niya. Oo, di ba? Diba? Actually, Oo. sagad siya. Actually, if compare mo siya sa Civic, medyo malapit na yung numbers. Kasi ang Civic, I think, nasa 160 or 170. So, nandun siya. Nandun yung power class niya, nandun yung size class niya. Pero pagdating sa price, na pag-uusapan natin mamaya, Yan. subcompact na rin. Sa gilid, dito nyo makikita yung sportiness ng sasakyang ito.
Automatic side mirrors with heating function, 16 or 17-inch alloy wheels, depende sa sasakyan at Sa variant. sa variant. Mm. At Sir Jacob, yung roof niya, di ba? Oh, actually, sobrang distinct nito for the MG GT is yung fastback silhouette niya. But, it's still a sedan because if fastback kasi, ito yung fastback na silhouette. Yung dugtong yung C-pillar dun sa trunk. Yung shape niya is tuloy-tuloy lang, nagpo-flow. And then, medyo aangat siya when it comes to the rear end. Para siyang lip spoiler sa trunk. Pero, sedan pa rin siya because yung trunk space mo is, or sorry, yung trunk cover mo is separate pa rin. Unlike sa mga totoong fastback na dugtong hanggang dito yung bukas. Di ba? Anong masasabi mo din sa gilid, pare? Sabi nga ni Tito Vincent, parang kinabit daw yung roof rails dun sa likod. Roof rails? Roof ano? Yung roof Hindi, something nakadugtong. ito. Parang oo. nakadugtong daw. Hindi, anong oo. masasabi mo na sa opinion mo? Anong... So, parang mabilis eh. Parang mabilis tingnan. Oo, gumagalaw na. Oo, no? parang gumagalaw na. Kahit nakahinto. Oo. Hindi. Naka-handbrake ka naman, no, pare? Oo. Hindi, pero sa akin, gusto ko yung kulay. Mm. This is nuclear, I don't know the exact name, but I think it's nuclear yellow. Sa akin, sobrang takaw attention. Mm. Pero, para sa akin, ang best color ng MG GT, ayun, Ito. to. Sobrang solid nun. Oo. Hindi ko rin alam yung pangalan niya, but it's gray. Gray. Sometimes it's gray. Oo. Sometimes medyo purplish. Oo. Ito yung sasakyan na pwede mong iuwi sa mga magulang mo. Parang pag may kadate ka, Oo. iuwi mo sa magulang. Ito, parang ano lang, Ano? jowa-jowa lang, parang ganun. Playful kasi. Oh, playful, oo. Ito, Ayun. seryosohan. Yan. Oo. Actually, ang ganda nito, eleganteng, sporty. Oo. I like it. Ito yung isang variant. Actually, this is Oo. the Alpha variant. Yan. Hindi halatang maliit yung gulong. I actually like it. Pare, ang pinagkaiba ng dalawang yan, yung mugs. Ito, magandang mugs nito. Maganda rin yung Max. Oo, maganda. Pero Pero mas maliit lang ng konti. mas type ko to. Yan. Okay. Good tayo. Oh, disc brake sa harap likod ah. Sa likod, dito nyo makikita na sporty and sexy ang datingan ng sasakyang ito. Sa taillights, makikita nyo yung wing pattern ng LED na taillights. Ayan oh. I'd be honest, medyo familiar siya. Para siyang yung mga luxury cars na sporty, Na no? German. Oo, ganyan. Familiar, but ganda nung bato nung... Sobrang ganda ng LEDs actually. I like how it's designed. And nagko-complement siya dun sa medyo lip spoiler na to. Comment ko lang talaga dito sa likod is this one. Sana, this is fake exhaust vents. Exhaust ports. Sana totoong exhaust ports na lang na dual exhaust. But yeah, it is what it is. But meron siyang fog diffuser. Oh, yan, diffuser. Tsaka yung magkabilang tambucho. Meron pa dito, no? May dimple. Yes. Oo. Oo. Ito naman, buksan natin. Ito na. Favorite mo yan. Maluwag, di ba? Wala tayong exact measurements dito sa Pilipinas, pero sa UAE, 401 ang liters ng space na malalagay mo sa Ano loob. ibig sabihin ng UAE? Sa Dubai. Sa Dubai. Pahirapan mo pa ako eh. Pero sabi maluwag, mo kanina malaki. Bakit? Oh, malaki. Malaki. Kasya ako rito sa loob eh. Oh, ayan. Ingat ka, magasgasan mo, bayaran mo to. Kasya ka Yan, oh. nga. Kasya ako sa loob eh. Hindi, joke lang. Josie Martin. Maluwag, maluwag. Ayan. Pero hindi ka naman siguro magbibitbit ng tao, no? Hindi naman. Tara sa loob. Dito sa likod, syempre automatic, maluwag yung legroom. Pero ang pag-uusapan natin dito, yung headroom. 5'6" ako. Medyo konti na lang yung espasyo pag nandito ako sa side. Pero pag lumipat ako sa gitna, saktong-sakto na. So kung medyo 5'8" ka, baka mahirapan ka ng konti. Meron ditong rear aircon vents, may USB port, may lagayan rito at may mga cup holders dito sa magkabilang gilid. Yung elbow, yung sandalan ng siko ninyo, leather naman. Malambot ba? Malambot, malambot. May mga plastic na material dito. May armrest pa dito sa gitna? Walang armrest dito. Yun. At yung window space dito, hindi naman maliit. Saktong-sakto lang. Hindi kagaya sa ibang brand na medyo mataas yung sa elbow room, tapos medyo mahirapan ka. Ito, I like the space, no? Pero hindi mataas to. Ay, medyo mataas. Ito, dito sa gitna. Medyo mataas, no? Yes. So talaga kung may tao kang kagalit, upuin mo sa gitna. Sa gitna, Oo, di ba? Lalo medyo matangkad. O kaya bata, Oo. pwedeng sa gitna. Si Okay. Daryl.
Ayos naman dito. Komportable yung ano. May mga leather material dito sa upuan. And I like the honeycomb pattern. May texture. Oo. Hindi straightforward lang. Yes. Oo. Dito rin, honeycomb. Yan. Kumusta naman ako sa... Kumusta naman dyan sa harap? Okay, sa harap, Stan, doon tayo sa... Ano yung regulars eh? You have the cup holders, lagayan ng stuff, USB ports, whichever. Ang mga comment ko lang dito sa harap is, parang maliit tong cup holder, no? Parang kung venti, medyo... Medyo. Hanggang grande ka lang. Oo. Okay na rin. Parang sinasabi, huwag ka masyadong uminom ng matamis. Hindi nag-sugar sa kape. Ganun ba? Teka, nawawala tayo eh. Pero, sabi ko nga, itong steering wheel, no? Ganda ng leather. Tapos, most of the materials here, well, apart from this one, this is hard plastic, na may mga texture naman, which is okay. I like this one. This is brushed aluminum. Ang ganda ang elegante. Yes. Na medyo counterintuitive dito. Or medyo kontra dito sa gitna nito. May texture siya, may shapes. I like that it continues to the aircon vents doon. Pero parang sa akin kasi parang hindi siya bagay doon sa eleganteng dating. And the piano black is gasgasin. Oo. Yun lang naman ang namin. So gugupit kayo ng kuko. Oo, di ba? So dito naman sa harapan ng driver, meron kang 12.3 siya. 12.3 inches. Pero 7 inches yung display. Yung gilid, yung fuel, ganyan. Kompleto siya. Kompleto sa Ricardo's to eh. Marami tong mga features na mamaya review natin. Pero yung head unit mo, this one, I think 8 inches to na may Apple CarPlay and Android Auto. Na nakaharap sa'yo, sa driver, di ba? Selfish, Pero walang Netflix yan or Disney Plus. So, huwag nyo nang palagyan kasi delikado yan. But, another detail na gustong-gusto ko dito sa loob is, ito, konti lang makakapansin yan eh. The rear view mirror, hindi siya yung usual lang na may plastic na cheap ass na plastic eh. This one is siya frameless. Dagdag elegance yan eh. Parang ang mahal na ito. Pero, mas mura pa rin. Alam mo, nagustuhan ko rito Ano? yung pindutan ng aircon. Iba talaga yung ginaganon sa ginaganon. Yan Is nakakapa mo di ba? Nagda-drive ka. Sinabihan na kita, Di ba? May demonetize tayo. Hindi, iba yung nagaganon, pinipindot mo eh. Oo, di ba? Pero ito may sunroof to. Yan. Although hindi siya panoramic, but it's fine. I mean, if you want, kailangan natin ngayon ng ilaw. Dahil maggagabi na. Hindi, pero sa presyo ng sasakyan na ito, may sunroof ka. Malaking bagay yan. Ano yan? Power sunroof yan. Siyempre. Balikan natin. And may lagayan nga ng shades. Ay, oo nga, no? Oo. Ganda. Lagayan ng shades, RFID na. Joke na malaglag. Pero yun. And, tingnan natin. May salamin. Pero, ayan, may ilaw. Which is, para sa mga balidoso. Ito ba? This one, the GT Sport has cruise control. Medyo weird or medyo kakaiba lang yung way to use it kasi nandito siya, may third stock siya dito sa likod, which is usual naman siya sa MG. But if you're new to the brand, of course, maninibago ka. And then, daming soft touch na appointments dito. Usually, touch points or yung mga tinatamaan ng mga siko nyo, malambot, which is good as a driver. Last na, for the driver, you have powered seats. And by height adjuster yan. So, actually, okay siya pag driving. Madali mong mahanap yung driving position mo. Diba? Okay. Speaking of driving, Tara, i-drive na natin to. Nagustuhan ko yung pagkalabit mo dyan, pag ganun. Saan to? Dyan, di ba? Pag ganun. Hindi ako marunong. Ay, kalabit pala. Sorry, kalabit. Ayan, Kalimutan ko. Ayan. May paddle shifters. Itong GT Sport na MG GT Sport. Kita mo? Importante yung kalabit eh. The base MG GT Alpha comes with standard safety features such as ABS with DVD, cornering brake control, electronic stability program, brake assist, front and side airbags, and tire pressure monitoring system. The top-of-the-line MG GT Sport also comes with advanced safety features like lane departure warning, forward collision warning, intelligent high beam control, and 360 view camera system. It also has extra curtain airbags. Okay, we only had a few minutes with the MG GT behind the wheel, and we drove the top spec one, which has the turbocharged 1.5 liter gasoline engine.
Sabi ko kanina, that's 159 horsepower and 250 liters of torque. If you consider the subcompact class, this is the best in the class. But of course, sabi ko nga kanina rin, malapit-lapit na siya sa engine output ng Civic. Now, itong GT Sport, meron siyang 7-speed DCT. May konting delay when it comes to power delivery, and that's because of the turbo boost. Medyo hihintayin mo yung boost ng konti, lalo na when you're flooring it or when you're accelerating hard. On the road, the GT Sport has ample power. It will make you forget that it's a bit on the porky side or medyo mabigat siya. But, yun nga, may turbo lag lang na konti na kailangan mo makasanayan. Normal naman yun sa mga turbo. Hindi sila linear yung acceleration. And yung sinasabi na speed-sensitive steering wheel, yes, that is something that you will feel. And it adds to the sporty feeling when driving the car. Yung auto brake hold, since traffic yung nadaanan namin and maraming stoplight, it's a very convenient feature. Admittedly, medyo bitin yung driving experience namin and mahirap magbigay ng in-depth analysis about this car's driving feel, ride feel. But syempre, abangan nyo yan sa full review ng Philcoche. For now, what I can say is that it is promising, especially sa mga naghahanap ng sporty na sedan and hindi yung usual lang na mabibili nyo sa market today na mga 1.5 liter na sedan. Oh, Stanley, Boss Jacob, ang angas, di ba? Ganda. ginabi na nga tayo. Oo, di ba? Ang tanong dyan, etong sasakyan na ito, may mababawasan ba sa lineup ng MG o dagdag to? Magandang tanong yan. Mm. Sigurado yan, tanong din ng mga tao yan. Mm. And I'm happy to report that this is an additional model into the MG lineup. It will be added on top of the MG5. So basically, pareho silang subcompact sedan, but the MG5 will be positioned as an entry-level model. And then the MG GT, which is more premium, mas elegante, sporty na elegante, mas mahal siya ng konti. Okay. So, Okay. given that, Ang mahiwagang tanong, magkano ba to? Mhm. Ang presyo ng MG GT Alpha ay 938,888 pesos. Mhm. Samantalang ang MG GT Sport ay nagkakahalaga ng 1,098,888 pesos. Medyo mas mahal kasi ganun talaga pag naturbo ka na. hindi, mas mahal kasi may mga more features, and yun nga, turbocharged. May turbo eh. Saka Oo. imagine mo, you have a small sedan, small sedan, pero yung size mo is compact pang Civic na. Mm-mm. And yung engine power mo, ganun din, Civic na. Mm. So parang, you getting a Civic type, a compact car Mm. at a subcompact price point. Oo. Yun yung deal mo with Yan. MG GT. Mm. And availability pare. Sabi ng MG Philippines, you can now reserve the MG GT sa dealerships nila, sa lahat. And introductory offer yung Oo. prices kanina. Yes. Pero bali-balita ako, i-extend yan after December. Abangan nyo. But, yun, introductory offer yan. And yung SRP, mga around plus 50,000. Okay. May mga iba-ibang kulay bukod sa yellow. May Mm. white, may red, may gray. Depende sa variant. Oo, oo. depende. Tingnan nyo na lang. Pero kung gusto nyo makita yung full review nito, abangan nyo sa YouTube channel ng Philcoche. Saka yung car guide. Philcoche car guide, nandun yung specs, colors, everything. Okay. So there you have it, guys. For Mr. Jacob Oliva, ang boss namin. I'm your host, Stanley Shin, yung senpai ng Turbuhan. Siyempre, like and subscribe Ang target natin, 400,000 subscribers before the end of the year. Humabol pa kayo. Huwag nyo nang paabutin ng gamal na araw. So paano ba yan, guys? Hindi, may Follow- tanong ako. Oh, ano? Ano ibig sabihin ng GT? Grand Touring. Oo, tama. Oo, diba? Pero hindi. Mm. Guwapong tito. Oh, gwapong tito. Tayo yun, pare. Guwapong tito tayo. Gwapong tito, ayan. Follow nyo ako sa aking mga social media accounts. Meron akong sariling YouTube channel, youtube.com/StanleyChi, at makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. So paano ba yan? Magkita-kits tayo sa next video, dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Tara, i-drive na natin to. Gabi na. Oo. Tara, uwi na natin to. tayo eh. Oo. Miss Lynn, uwi na namin to ha. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!